Si Toto ay isang malakas pero mahiyain na bayani na nangarap na talunin ang Demon Lord kasama ang kanyang grupo na binubuo ng 3 magagandang babae. Ang hindi niya alam ang mga babaeng ito ay mga assassin na may kanya-kanyang dahilan para patayin siya. Sa kabutihang palad ay sobrang lakas ni Toto kaya hindi siya tinatablan ng mga biglaang pag-atake nila. Sa pagdaan ng panahon ang mga dating gustong pumatay sa kanya ay unti-unting nahuhulog ang loob sa kanya at ang problema lang, sobrang mahiyain si Toto para harapin ang biglaang atensyon mula sa mga ito. Sa kailaliman ng mundo ng mga demonyo ay binigyan ng hari ng demonyo ang kanyang anak na si Sil ng isang pagsubok para mapatunayan ang sarili bilang ganap na adult. Ipinaliwanag ng hari na sa lahat ng bayani na gustong talunin siya at isa ang tunay na namumukod tangi sa lakas. Ang misyon ni Sil ay patayin ang bayani na iyon at kapag nagtagumpay siya, kikilalanan siyang tagapagmana ng trono at binigay ng hari ang lahat ng impormasyon tungkol sa target niya at masiglang lumipad si Sil, iniisip na madali lang patayin ang isang bayani at baka masarapan pa siya sa paglalakbay sa mundo ng tao. Samantala sa isang lungsod ng tao ay isang assassin na may temang paniki na si Anemone ang tumatanggap ng bayad para sa huling misyon niya. Lumapit sa kanya ang mga tauhan niya at binigyan siya ng panibagong misyon, kailangan niyang patayin ang isang bayani habang nagpapanggap bilang isang pari. Naasar siya sa utos at sinabing bahala na ang kliyente na kahit gaano pa kalaki ang bayad ay hindi siya papayag, pero nang malaman niyang 1,000,000 ginto ang kapalit at agad siyang nagbago ng isip. Sa ibang lugar naman ay isang dominatrix na si Goa na nag-e-enjoy sa pagpapasuko sa mga malalakas na lalaki at siya ay nababagot na, dahil wala nang makakalaban sa kanya na kayang tumagal at doon sinabi ng kanyang mga tauhan na may nahanap silang perpektong target. Sa hindi inaasahang pagkakataon at iisa lang pala ang target nilang lahat na si Toto na may sarili nang ang problema habang nangangarap maging bayani na gustong makasama ng lahat, isa siyang mahiyain at socially awkward na lalaki na hirap makipag-usap sa ibang tao lalo na't sobrang macho ng katawan niya. Maging ang itsura niyang laging kabado ay nakakatakot para sa mga normal na tao kaya't tinatakbuhan siya bago pa siya makapagsalita. Nadismaya si Toto dahil hindi pa siya nakasama sa kahit anong grupo pero habang pauwi na siya, biglang bumaliktad ang kapalaran niya. Dumating ang 3 assassin at sinabi sa kanya na narinig nila ang tungkol sa kanya at gusto nilang sumama sa grupo niya. Agad nagkabigayan ng tingin sina Sil at Ankitang ayaw nila sa isa't isa. Samantala si Goa ay okay lang sa kahit ilan pa ang sumama. Nagulat ang mga tao sa guild at 3 magagandang babae ang gustong sumama sa awkward at tahimik na lalaki. Para kay Toto ito na ang pagkakataon niya at matagal na siyang mag-isa, kaya handa na siyang sumama sa kahit sinong tumanggap sa kanya. Habang pinapanood ang lahat at inudyok ng ibang adventurers ang mga babae na huwag kay Toto at sumama na lang sa kanila, pero buong tapang na sinabi ni Goa na ibinigay na niya ang puso't kaluluwa niya sa bayani at hinawakan niya ang braso ni Toto at sa mismong sandaling iyon, nag-short circuit ang natitirang 2 brain cells ni Toto at nawalan siya ng malay habang nakatayo pa. Naguluhan ang mga babae kaya't ipinaliwanag ng mga regular sa guild na sobrang mahiyain si Toto lalo na sa harap ng mga babae. Nakita ito ni Goa at An bilang pagkakataong maaaring gamitin laban sa kanya, pero si Sil ang unang kumilos. Gumamit siya ng mahika para buhatin si Toto sa ere at lumipad palabas ng bubong ng guild at agad na sumunod si Goa at An. Hindi pa nila alam kung anong gusto ni Toto pero ang mahalaga ay nasa labas na sila ng lungsod. Biglang binunot ni An ang grenade launcher at pinaputukan si Toto pero naiwasan ito ni Sil at hinarang ang natitirang mga bala gamit ang magic barrier. Sandaling tumigil ang habulan at sinabi ni Goa na oras na para gamitin ang sarili niyang potion para gawing alalay sa kanya ang 2 babae bago niya harapin si Toto. Kasabay nito ay palihim na nagcast si Sil ng summoning spell sa lupa para tumawag ng isang malakas na halimaw. Naghahanda ng magbanggaan si An at Sil kahit hindi pa nila nararating si Toto kaso biglang pumagitna si Goa at nagsabing ceasefire muna parang si Trump daw kamakailan, napilitan si An at Sil na makipag-usap. Pero sa oras na ibinaba nila ang kanilang depensa at bigla silang nanigas na lason sila ng espesyal na pabango ni Goa na may pampamanhid, ipinagmamalaki ni Goa ang likha niya pero binalaan siya ni Sil na malaking pagkakamali ang pagkasira ng summoning spell niya, dahil doon ang halimaw na tinawag niya ay siguradong magwawala. Biglang lumitaw ang isang makinang na magic circle sa lupa at mula rito ay lumabas ang isang itim na dragon na may 8 paa. Isang sulyap lang ang ginawa ni Goa at agad siyang tumakbo palayo dahil ang totoong laban ay hindi talaga para sa kanya.
Sa kanyang gulat ay nagawa ni Naan at Sil na kumilos kahit na paralyzed pa sila, hinawakan nila ang mga paa ni Goa at tinatakot siyang ibigay ang antidote kung gusto pa niyang makaligtas at habang nagtatalo silang tatlo ay papalapit na ang dragon. Bago pa man sila kainin nito ay biglang dumating si Toto at winasak ang ulo ng dragon gamit lang ang isang suntok, napanganga ang mga babae sa nakita nila at pagharap ni Toto sa kanila. Inaasahan nilang magsasabi siya ng isang cool at heroic na linya yung bagay sa isang bida. Pero dahil sobrang mahiyain si Toto na wala siyang masabi at kahit ganoon ay pinuri pa rin siya ng mga babae dahil sa pagligtas niya sa kanila, nang yakapin nila siya bilang pasasalamat ay nag-short circuit na naman ang utak ni Toto at nawalan siya ng malay. Sandali nilang naisip na tapusin na siya, pero pinigilan sila ni Sil at inamin niyang talagang kahanga-hanga si Toto at may utang sila sa kanya. Sumang-ayon si Naan at Goa at iminungkahi ni Goa na bumalik sila sa lungsod at magkilala habang kumakain ng mga dessert. Agad na pumayag si Sil dahil mahilig siya sa matatamis at si Ann naman ay sumama na rin at gusto niyang malaman kung kaalyado ba o kalaban ang dalawa. Si Goa naman ay kunwari lang na magkaibigan pero balak niya silang tradeorin sa tamang pagkakataon. Pagdating nila sa lungsod ay nagdesisyon silang ipakilala na ang sarili sa isa't isa at sabi ni Sil na isa siyang mage. Si Ann ay patuloy pa ring nagpapanggap bilang isang pari at si Goa naman ay nagpakilalang isang dancer na gusto lang magsaya, nang kay Toto na ang pagkakataon at gusto niyang magmukhang cool at relaxed pero ang naibulalas lang niya ay mahina niyang sinabi na protektahan niya sila at masaya siyang makatrabaho sila. Biglang niyakap ulit siya ni Goa ng sadya na dahilan para mawalan na naman siya ng malay para makapag-usap ang tatlo ng walang sagabal. Doon nila ibinunyag ang tunay nilang pagkatao at dahilan kung bakit sila naroon at iminungkahi ni Goa na magtulungan na lang silang patayin si Toto. Tumanggi si Ann at sabay sabing hindi sulit ang bayad sa stress ng pagpapanggap habang nakikipagkompetensya pa sa iba, pero hindi ito totoo at ang totoo ay pumupwesto si Ann sa mataas na lugar at naghanda ng sniper rifle para patayin si Toto habang wala itong malay at walang kalaban-laban. Pero habang naghahanap ng tamang anggulo na may ibang bagay na nakaagaw ng atensyon niya isang batang babae na ibinebenta bilang alipin, hindi niya matiis ito ay nagbato siya ng smoke bomb bilang panggulo at agad na sinagip ang bata. Binigyan niya ito ng pera at iginiit na tumakas na at huwag nang lumingon at pagkatapos noon, hinarap niya ang nagbebenta na ikinagulat niya dahil isa pala itong halimaw na walang ulo. Nagalit ang nilalang at ipinabatid na pagbabayaran niya ang panghihimasok pero walang sinayang na oras si Ann at sumugod agad, gamit ang bilis at lakas para durugan ito at nang ma-realize ng halimaw na delikado na siya, pinalabas niya ang buong lakas at pinakawalan ang mga berdeng tentacles sa direksyon ni Ann. Madaling pinutol ni Ann ang mga tentacle gamit ang kanyang armas pero laking gulat niya nang ma-regenerate ng halimaw ang mga ito at kaya pa nitong kontrolin kahit ang naputol na bahagi. Nagsimula nang makaramdam si Ann ng bigat ng laban at binalot ng halimaw ang sarili nito gamit ang mga tentacle na parang hindi na masusugatan. Sa mismong sandaling iyon ay dumating si Toto at sinuntok ito ng sobrang lakas na agad nitong winasak ang halimaw. Nagulat si Ann at tinanong kung bakit naroon si Toto at sabi ni Toto ay ipinangako niyang paprotektahan siya. Dahil sa sinabi ni Toto ay lalong lumalim ang nararamdaman ni Ann para sa kanya pero nang mapansin ni Toto ang kutsilyong hawak niya at magsisimula na sanang magtanong, agad itong iniiwas ni Ann sa pamamagitan ng literal na paghalik sa hangin isang flying kiss na tumama kay Toto at agad siyang nawalan ng malay. Nasa tabi lang pala sina Goa at Sil at palihim na nakikinig at pareho nilang tinawag na cringe ang ginawa ni Ann. Naiinis ay sinagot sila ni Ann at tinanong ni Sil kung bakit hindi na lang binaril ni Ann ang halimaw mula sa malayo. Ipinaliwanag ni Ann na kung nakita ng batang babae ang isang patay na katawan sa harap niya ay baka matrauma ito habang buhay at ayaw niyang maranasan iyon ng kahit sino. Matapang na ipinahayag ni Ann ang layunin niyang baguhin ang bulok na mundong ito. Pero para magawa iyon ay kailangan niya ng pera kaya't handa pa rin siyang patayin si Toto kung makakatulong ito sa kanyang layunin. Sinimulan niyang balutan ng mahika ang kanyang kutsilyo para saksakin si Toto pero biglang pumasok sa isip niya ang alaala kung paano siya iniligtas nito at doon siya nag-alinlangan. Habang nasa kalagitnaan ng enchantment ay tumigil siya at sa oras na tumama ang kutsilyo, kusa itong nabasag ng walang pinsala at pinalusot na lang niya ito at sinabing pagod lang siya at nag-alok si Goa na maghanap ng matuluyan, nagpareserba siya ng isang kwarto para sa kanilang apat. Sa mismong ideya pa lang na magkakasama sa kama ay nawalan ng malay si Toto sa sobrang gulat,
umalis agad si Anne na binanggit na hindi pa handa ang isip niya para sa kahit anong malala at si Sil naman ay wala talagang alam kung ano ang ginagawa ng matatanda sa loob ng kwarto kaya't umalis na rin. Naiwan si Goa kasama si Toto at tinurukan niya ito ng espesyal na serum at siguradong pagkatapos ng 5 minuto ay magiging alipin na ito sa kanya, pero pagkalabas niya mula sa paliguan ay walang nagbago. Para matukso siya ay sumayaw si Goa ng mapang-akit pero walang kahit anong reaksyon si Toto at naiinis na siya kaya't inilabas na ni Goa ang kanyang dominatrix mode at sinimulang hagupitin si Toto, sinisikap na buwagin ang kanyang loob at pinipilit ni Toto na labanan ito pero akala ni Goa ay unti-unti na siyang nagtatagumpay. Pagkatapos ay ginamit ni Goa ang isa sa mga signature skill niya at inutusan si Toto na dilaan ang kanyang paa. Pero sa halip ay bigla siyang nilundag ni Toto at ibinagsak siya sa kama at hindi sanay si Goa na siya ang nadomina pero laking gulat niya ay nagustuhan niya ito. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon ay natauhan si Toto at nang ma-realize niyang may kontrabida na literal na nag-aalok ng sarili sa kanya, nag-short circuit na naman ang utak niya at bumagsak sa kama at ngayon ay may mala-anime na pagdurugo ng ilong. Tinawagan ni Goa si Anne at Sil para ipaliwanag ang nangyari at nagdesisyon ang tatlong babae na gamitin na lang ang natitirang oras ng gabi para magbonding at mas makilala pa ang isa't isa.